umaga, hatid ng unang hirit. Aksyon, comedy, romance man o drama. Mga patok na pelikula, araw-araw ang dala ng Kapuso Movie Festival. Effective sa pagpapasaya bawat araw. Kasama ang pambatang Solmux, safe for kids and even babies. Nagbabalik ang unang balita, mga Igan College students, inireklamo ang pananahimik ng Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa pagsususpindi ng klase tuwing masama ang panahon. Sa kabila nito, pinanindigan pa rin ng CHED ang sinusunod nilang panuntunan. Darito ang report ni Steve Dailisan. Dahil tanghali na nang tuluyang kansilahin ang kanilang klase, pahirap ang pagsakay na naman ang binuno ng maraming estudyante ng iba't ibang universidad at kolehiyo sa Metro Manila. Maliban sa ilang kolehiyo na kusang nagsuspindi ng klase, ang marami na naghintay ng abiso ng Commission on Higher Education o CHED, hindi pa nagpauwi ng estudyante kung hindi pinag-utos mismo ng palasyo. Kaya gano'n na lang ang inis ng mga naperwisyong estudyante. Mahirap po sumakay, minsan po madulusong pa sa bahay. Siguro po mga 12 po namin nalaman. Noong kasagsagan ng bagyong Juaning, palasyo pa at hindi CHED na nag-anunsyo na walang pasok sa kolehiyo sa Metro Manila noong Miyerkules. Nang manalasa rin ng bagyong Falcon, iniwan ng CHED sa kamay ng mga pamunuan ng mga kolehiyo at universidad ang pagsususpindi ng klase. Kaya naman mungkahin ng Kabataan Party List, baguhin na ng CHED ang sinusunod nitong patakaran kung saan otomatiko lang isususpindi ang mga klase sa kolehiyo kung signal number 3 na. Dapat wag magtago doon sa technicality at ito ay ipilit pa rin, i-justify. Kumbaga, kaya namang i-invoke ng CHED yung safety ng students, yung welfare ng mga teachers, employees, and students. Kung sa isang lugar dapat mag-suspend, dapat mag-suspend. Pero naninindigan pa rin ng CHED sa sinusunod nitong panuntunan. At mas madaming magre-reklamo kung unilateral ang desisyon. No, because sasabihin ng mga ibang eskwela, hindi naman kami naapektuhan. Or else, the other common complaint is that kami, trimester kami, we cannot afford to miss classes. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Abangan pa ang diskusyon dyan kaugnay sa sistema ng kanselasyon ng klase sa kolehiyo sa Talakayan with Igan mamaya. Samantala, dating First Gentleman Mike Arroyo pinaharap na ng Senate Blue Ribbon Committee sa hearing sa susunod na linggo. Yan ay matapos siyang ituro bilang may-ari ng mga second-hand helicopter na binili ng PNP noon. Darito ang report ni Lia Manyalak. Who is the real owner of these 5 helicopters? The First Gentleman, Mike Arroyo. We will go now Walang to the paligoy-ligoy na inginuso si dating First Gentleman Mike Arroyo na siya raw totoong may-ari ng mga segunda manong chopper na nabili ng PNP noong 2009. Ayon yan kay Archibald Po, may-ari ng Lion Air, ang exclusive distributor sa bansa ng Robinson Helicopters na binili ng PNP. Sabi ni Po, siya raw mismo ang nagmungkahi kay Ginoong Arroyo na bumili ng mga sarili niyang chopper sa isang meeting noong 2003 para magamit sa pangangampanya ni dating Pangulong Gloria Arroyo para sa 2004 presidential elections. Sa kanyang airline company na Asian Spirit daw unang ipinarehistro ang titulo ng 5 choppers na kalaunay inilipat sa Lion Air na pagmamay-ari rin ni Po. Or to conceal ownership. No, Your Honor, it's one of those things. It's one or the other. Yeah. In this case, bakit dinagay sa Asian Spirit? Para mabawasan yung buwis or to conceal ownership? Or both? Both, I guess. Sa pagtaya ni Senador Panfilo Lacson, aabot ng 13 milyong piso ang halaga ng isang bagong Robinson helicopter tulad ng binili ni FG. Pero pinagkakitaan naman daw ito ayon kay Po. Kahit kasi hindi raw sa mga Arroyo nakapangalan ng chopper, sila umano ang tumatanggap ng bayad pag may nagrerenta sa mga ito. Yun nga lang, wala ni isang resibong hawak si Po para patunayan ang aligasyon. Matapos pakinabangan, pinabenta raw ng mga Arroyo sa Lion Air ang 5 chopper. 2 sa mga ito, binili ng kumpanyang Manila Aerospace Products Trading Corporation o MAPTRA noong 2009. Ang 20 million pesos na benta sa bawat isa, personal pa raw na inihatid ni Po kay Attorney Arroyo. Ang MAPTRA naman ang siyang nagbenta umano ng mga chopper sa PNP.
Nakasaad daw sa kontrata na brand new ang mga chopper pero ayon sa MAPTRA, bago pa man ma-deliver sa PNP ay nilinaw na raw nilang segunda mano ang mga ito. Galing ako ng krami, nag-sign na ako ng supply agreement. Malaki problema ko. Lahat brand new. So, Mr. Po, sinabi ko na sa iyo, huwag kang mag-alala dahil kahit ano i-deliver ko sa kanila. Walang magtatanong at tatanggapin yan kasi may order na sila galing kay FG. No, Your Honor. He just wants to have his helicopters Unloaded. Sold. Yeah. Dahil sa mga nabunyag na impormasyon, pinahaharap ng Senate Blue Ribbon Committee si Attorney Arroyo sa susunod na linggo. Gayunman, ngayon pa lang, mariin ang itinanggi ng kampo ng dating First Gentleman na pag-aari nila ang mga choppers. We believe that this matter raised by Mr. Paul is a desperate act of Mr. Paul to drag Mr. Arroyo into this controversy so as to extricate himself, meaning Mr. Paul, extricate Mr. Paul from the criminal acts that he, Mr. Paul, may have committed. Plano nila ngayong kasuhan ng perjury at falsification of public documents si Po. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Dalawang bata patay sa landslide sa Maribohok, Bohol. Hindi po nakaligtas sa pagguho ng lupa ang magkapatid na sina Princess, 2 taong gulang, at John Ray, 3 taong gulang, habang natutulog sa isang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Ay sa ina ng mga biktima, nakikitulog lamang sila sa quarters ng kanyang mister dahil inintay nila ang linggo ng araw ng sweldo ng kanilang padre de pamilya. Natabunan din daw silang mag-asawa ng lupa, pero agad daw silang natulungang makalabas. Nagkaroon ng panakanakang pag-ulan sa naturang lugar bago ang naganap pong pagguho. Isa ang patay habang 13 ang sugatan sa naganap na pagsabog sa Cotabato City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Jemana Ali Karim, 53 taong gulang. Patuloy namang ginagamot ang mga sugatan. Kwento ng mga biktima, tinarget daw ng mga umatake ang mataong lugar sa Parang Road. Ayon sa mga otoridad, isang improvised explosive device ang ginamit na pampasabog. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang motibo at sino ang may kagagawa ng pambubomba. Bagyong Waning na may international name na NAC-10 nagdulot ng matinding pagbaha sa Thailand. Isang lalaki ang kumpirmadong patay matapos malunod. Ayon sa gobyerno ng Thailand, 14 na probinsya na ang apektado ng bagyo. Sa lakas ng pag-ulan, lagpas tao na ang baha sa ilang lugar. Bago ang Thailand, sa Pilipinas muna nanalasa si Tropical Storm NAC-10. Nag-iwan naman ito ng 66 na patay sa Pilipinas. Sa Mexico, Bengal tiger na sumailalim sa stem cell transplant itong Hulyo matapos mabalian ng buto sa may bandang balakang, nagpapagaling na. Nabalian po ang 10-year-old tiger na si Tibetana matapos mabagsakan ng debris sa zoo nang tumama ang Hurricane Carl ilang buwan na ang nakalilipas. Dahil sa bali hindi makalakad ang tigre. 9 na oras tumagal ang stem cell operation na isinagawa ng 15 veterinaryo. At dahil tagumpay ang operasyon, uli nang nakakalakad si Tibetana. Patuloy namang binabantayan ng mga eksperto ang recovery ng tigre. Lalawigan ng Ilocos Sur, sinailalim na sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. At Jennifer Lopez, babalik pa kaya sa susunod na season ng American Idol? Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Mga bata ang memory flash. Memory flash! Ang pag-iisip ay laging bukas. Everyday mag-memory flash. Memory flash! Tulong talino para lumas. Taas agad ang kamay pag nagtanong na si ma'am. Tama na sasagutan, mga pinag-aralan. Nag-very good pa si ma'am.